Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa ilang bahagi ng Metro Manila. Maging sa General Santos City, naabo ang maraming bahay na nasa tabing dagat lang. Nasa frontline balitang yan si Ninong Pauco. Kita sa kuha mula sa Himpapawid ang lawak ng sunog sa barangay Kulasi na sa tabing dagat sa General Santos City. Pasado alas 11 kagabi nang magsimula ang sunog. Tumagal ng nasa 4 na oras bago ito tuluyang naapula. Kinaumagahan, tumambad ang mga naabong bahay at mga gamit. May ilang residenteng nag-iikot para tignan kung may maisasalba pa. May ilan naman na nasa kalsada muna nagpalipas ng magdamag kasama ang pamilya at ang mga nakuha nilang mga gamit. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa sunog. Wala pang inilalabas na opisyal na bilang kung ilan ang naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng apoy. Boss! Sa taas dito! Nataranta ang ilang residente nang lamunin ng nagangalit na apoy ang 3 palapag na bahay sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ayon sa ilang nakakita, nagulat na lang sila nang mapansing nagliliyab na ang unang palapag ng bahay. Bumilis ako lang ng almusal eh. Kasi dito kayo dumadaan. Pagka na namin, umuusok na siya. And then sa ilalim na niya siguro. Agad naman nakalabas ng bahay ang nakatirang mag-asawa, kanilang anak at isang apo. Napula ang sunog makalipas ang higit 40 minuto. Nahirapan daw ang mga bumbero lalo't punong-puno na ng mga paninda ang unang palapag kung saan nagsimula ang sunog. Residential po kasi siya, then di naman makapasok sa kasi kinuling muna namin, then naghanap kami sa kapitbahay, makaakyat doon sa taas para makatulong. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng napinsalang ari-arian. Sumiklab din ang sunog sa 3rd floor ng isang gusali sa San Nicolas, Manila kanilang madaling araw. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa isang unit na narerentahan umuno bilang bilyaran. Nasa 11 bumbero ang rumisponde hanggang tuluyang maapula ang sunog. Nagtagal ito na higit kalahating oras. May nadamay na ilang alagang hayop. Wala naman pong casualty sa tao, pero merong yung mga isda na nandun, yung ibang isda po namatay kasi may mga display din na yung mga pang-recreational fish na inaalagaan sila. Ang initial info po kasi yung lugar merong bilyaran at the same time ginagawang tambayan daw. Walang nasawi o nasaktan na mga residente. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection kung ano ang naging mitya ng apoy at kabuuang halaga na natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Pauco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.